Ito nga po din ang malungkot na katotohanan despite sa inyo nga pong sinasabi ngayon na ang laki na po no, ng naibawas dito po sa propagation ito pong grupong ito ng IC sa Southern Philippines. Ngayon po ang headline nitong New York Times Bondi suspects were in Southern Philippines where ISIS is active, no? Ito po nga ang malungkot na ano ho dito na balita ang ibinibigay itong impresyon sa ating pong bansa, Colonel. Based po sa monitoring natin, Manong Ted, wala naman po tayong naitala no, na terrorist training activities dyan, recruitment efforts na nangyari o large-scale attacks ng domestic local terrorist groups. Mula pa noong 2016, sir. Opo. So, yung natitirang element po nila, as we keep on reporting, fragmented na po ito. Largely defensive na lang po sila at meron na lang po silang limited na capabilities no para mag-regroup. So gayon pa man, Manong Ted, no, nananatili po tayong mapagbantay ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas para po masiguro po natin na hindi po muling lalakas itong grupong ito po. Yes, ma'am. Salamat po sa ganito pong pagsisiguro po sa ating mga kababayan. Cha? Yes, Colonel, tama po ba yung narinig ko? Sinasabi niyo po na wala naman sa ngayon na military training camp dyan po sa Davao. Pero meron po ba tayong mga specific places dito sa Pilipinas na nakatutok ang AFP, maging yung ibang ahensya ng gobyerno, kung saan sinasabi na merong mga military-style training na po pwedeng puntahan itong mga foreigners natin and even the locals? DJ Chacha, what we can say for the Armed Forces of the Philippines, sustained po ang operations natin against any activities that would lead to any violent means, no. Malaki na po itong pinagbago ng sitwasyon sa farm. Ang Basilan po, wala na po tayong presensya ng Abu Sayyaf group diyan. Sa mga lugar gaya ng Jolo at iba pang bahagi nga ng Sulu, no, makikita natin ang pagbabalik ng normal na pamumuhay diyan. Meron na tayong economic activities, meron na tayong turismo, mas na yung kumpiyansa ng publiko sa atin dyan, no? Malinaw dito na indikasyon ito ng improved security environment at normalized daily life dyan sa mga areas na yan. Oo. So sa madaling salita, wala pong mga ganon, military-style training camp dito sa bansa? Ang tinitingnan nga natin dyan, as I said, we keep on reporting the status that we have. No, na patuloy yung sustained operations ng Armed Forces of the Philippines. In fact, no, DJ Chacha, talagang hina-highlight natin yan, yung pag-shift natin from internal security operations to territorial defense. Dahil yan yung numbers that we have. We could not speculate na yung sinasabi natin na we cannot point out na every tourist ba that we see and goes to these areas, paano naman po yung tourism natin, no, na actually thriving at this point, no? So, we do not want that to be affected because of itong mga ganitong speculations. So, we really need to gather the actual data. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!